May ooperahan sa emergency room si Dr. Salazar, kaya ako ang naatasan na magbigay ng bakuna sa mga bata. Nakangiting wika ni Carlos sa mga naroon at sumenyas kay Gigi na mag-move. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe po. Ang ikasyam na kabanata. Namutla at hindi makapaniwala si Carlo sa kanyang nakita. Para bang hindi siya makapaniwala sa naging resulta ng paternal test. How can it be? Hindi ako ang ama. Pero bakit ganun ang nararamdaman ko sa bata kung hindi ako ang ama? Tanong ni Carlo sa kanyang sarili at baka sa mukha ng lalaki ang pagtataka. Hindi niya lubos maisip kung bakit ganoon ang naging resulta na taliwas sa kanyang pakiramdam. Pakiwari ni Carlo ay may mali sa pangyayaring iyon. Ngunit iyon na ang resulta, kaya hindi na nag-isip pa si Carlo. Nilukot ng lalaki ang resulta at itinapon sa basurahan. Matapos ang gabing iyon, ay pinilit ni Carlo na ituon ang kanyang pansin sa kanyang mag-ina na si Bettina at Dalia. Dalia ang ibinigay na pangalan ni Carlo sa anak ni Bettina, samantalang si Gigi ay Daisy naman ang ibinigay na pangalan sa anak niya. Naging kaugalian na ni Carlo na umuwi ng maaga para mabigyan ng oras ang kanyang asawa at ang anak. Ang aga mo ata ngayon, honey. Puna ni Bettina sa kanyang asawa at hinalikan pa si Carlo sa pisngi. Nasanay na ako at isa pa gusto kong bigyan kayo ng oras ni Dalia. Sagot ni Carlo kay Bettina at binuhat ang kanilang anak. Kahit na walang nararamdaman na excitement si Carlo sa anak nila ni Bettina, ay pinili ng lalaki na hindi iyon ipahalata sa asawa at buong pusong inalagaan si Dalia. Sa isipan ni Carlo, anak niya ang batang si Dalia, kaya dapat malapit siya sa sanggol, kahit na ang puso ni Carlo ay ang hinahanap na sanggol ay sanggol ni Gigi. Isa kang mabuting ama at asawa, Carlo. Mapalad kami ng anak mo sa'yo. Wika ni Bettina at yumapos pa sa lalaki. Nginitian lamang ni Carlo ang kanyang asawa at hinele-hele ang batang si Dalia. Nang makatulog sa kandungan ni Carlo ang sanggol na si Dalia, ay agad na inilagay ng lalaki ang bata sa crib nito at hinalikan sa noo. Tulog na si baby, matutulog na muna ako. Masyado ako napagod sa trabaho. Wika ni Carlo sa kanyang asawa na si Bettina at humalik na sa labi ng asawa. Tumango lamang si Bettina at nagtungo na si Carlo sa kanilang kwarto at iniwan ang mag-ina sa nursery room ng anak nila ni si Dalia. Nang makaalis si Carlo sa silid ay agad na nahiga sa kama si Bettina. Kinuha nito ang telepono at may kung sino na tinawagan. Hello dear, bungisnis na wika ni Bettina sa kanyang kausap. Para bang kinikiliti si Bettina habang kausap ang kung sino sa telepono at tila ba kinikilig-kilig. Ano be, saka na tayo magkarutan, nandito ang asawa ko. Baka mahuli ako na may iba. Sige na, baka bumalik pa yun dito. Kailan mo pala kami dadalawin ng anak mo? Tanong ni Bettina sa kanyang kausap. Bigla namang bumukas ang pinto ng silid kaya agad na ibinaba ni Bettina ang telepono at nagpanggap na kumukuha ng litrato. Kumukuha ka ng larawan ng nakapatay ang ilaw? Takang tanong ni Carlo sa kanyang asawa at agad na binuksan ang ilaw. Ano ka ba? Siyempre may lights naman ang cellphone ko. Fashion ang tawag dito. Palibhasa wala kang taste sa fashion style eh. Palusot pa ni Bettina at tumango naman si Carlo. Wala kasi akong alam dyan. Sabi nga sa akin ni Dr. Salazar kung may TikTok ako, hindi ko naman alam yun kaya tinawanan ako. Wika ni Carlo at tumabi pa sa kanyang asawa. Akala ko ba matutulog ka na? Nakakunot noong tanong ni Bettina kay Carlo. Nagtaka naman si Carlo sa naging tanong ni Bettina pero ngumiti lamang si Carlo. Pwede bang i-massage mo naman ang likod ko? Ramdam ko kasi na sumasakit eh. Wika ni Carlo at tila ba naglalambing sa asawa. Agad na tumayo naman si Bettina at binuhat ang anak. I'm sorry honey, Dalia needs some breast milk. Later I'll massage you. Wika ni Bettina at napabuntong hininga naman si Carlo.
Sige, asikasuhin mo na lang si Baby Dahlia, matutulog na ako. Good night. Wika ni Carlo at umalis na sa silid na yon. Natulog na lamang si Carlo at tila ba na-miss ang pag-aalaga sa kanya noon ni Gigi. Kung noon ay asikaso siya ng dating asawang si Gigi, ngayon naman ay kabaliktaran. Sweet nga si Bettina, ngunit halos lahat ng kilos nito ay nakautos sa mga katulong. Hindi gaya ni Gigi na mas nanaisin na kumilos mag-isa kaysa mag-utos. Kinabukasan ay nagising na lamang si Carlo sa sigaw ni Bettina. You're insane! Bakit malamig na tubig ang pinanligaw mo kay Dahlia? Paano kung magkasakit yan? Dinig na dinig ni Carlo ang sigaw na iyon ni Bettina. Napabangon agad si Carlo at nang tingnan ang orasan ay 6:00 pa lang ng umaga. Agad na bumaba si Carlo at tinungong kinaroroonan ng ingay. What's wrong? Pungay-pungay na tanong ni Carlo kay Bettina. This maid is so insane. Pinakusuyuan ko siya na paliguan si Dahlia. Tapos pagtingin ko malamig na tubig ang pinanligaw niya. Paliwanag ni Bettina at galit na galit ang babae. Go ahead Cynthia, ako nang bahala dito. Wika ni Carlo at pinaalis ang dalaga. What? Pinaalis mo lang? My God naman, Carlo! Inis na wika ni Bettina kay Carlo. Ilang taon pa lang si Cynthia. Wala iyong alam sa pagpapaligo ng bata. And also, napakaaga pa para paliguan si Dahlia. Bakit? Aalis ba kayo? As a mother of our baby, ikaw dapat ang nagpapaligo sa kanya. Litanya ni Carlo kay Bettina at dinampot ang bata. So, it's my fault ngayon. Bahala ka nga dyan. Inis na wika ni Bettina at umakyat na sa taas. Iniwan nito si Carlo na buhat-buhat ang umiiyak na si Dahlia. Napailing na lamang si Carlo at binihisa ng kanilang anak na si Dahlia. Matapos asikasuhin ang anak ay nag-asikaso na din ang sarili si Carlo upang maghanda sa pagpasok. Honey, I go now. Paalam ni Carlo sa kanyang asawa at hahalik na sana kay Bettina, ngunit lumayo ang babae. Kaya hindi na umimik pa si Carlo at umalis na lang din. Samantalang sa kabila, si Gigi naman ay maagang nagising para maghanda sa vaccination ng kanyang anak na si Daisy. Madam, ako na po ba magpapaligo kay baby? Tanong ng katulong ni Gigi na si Belinda. Ako na po, Ate Belinda. Gusto ko ako yung mag-asikaso sa anak ko para kahit wala siyang tatay, punong-puno naman siya ng pagmamahal ko. Nakangiting wika ni Gigi habang karga-karga ang kanyang supling. Simula nang umuwi si Gigi sa kanilang bahay, ay hindi ito nag-utos sa kanyang nag-iisang katulong patungkol sa kanyang anak. Palaging bukang bibig ng babae ay nais niyang siya ang nag-aasikaso sa kanyang anak at palalakihin niya ito sa kanyang pagmamahal. Ihahanda ko na lang po mga gamit ni baby, wika ni Belinda at tumango naman si Gigi. Matapos ang ilang sandali lamang ay natapos na si Gigi sa pagpapaligo at pagbibihis sa kanyang anak at ipinahawak na muna si Daisy sa katulong. Maliligo lang ako saglit ha, at saka Ate Belinda, mamaya gusto ko sinigang na hipon ang lutuin mo. Kaunti lang ha kasi ang gatas ko gusto ko breastfeeding ko lang si Daisy para masigla at hindi sakitin. Litanya ni Gigi sa katulong at pinahawak ang kanyang anak. Tumango lamang ang katulong at pumanik na si Gigi sa kanyang silid at wala pang 5 minuto ay natapos na ito sa pag-aasikaso sa sarili. Madam, nagpulbo ka lang po. Tsaka yung lipstick mo po lampas-lampas. Wika ni Belinda at agad na pinahid ang lipstick sa labi ng babae. Hindi naman mahalaga yung ayos ko. Baka kasi hindi ko na naman maabutan si Dr. Salazar kaya nagmamadali ako. Ang importante kasi yung vaccination ni Baby Daisy. Litanya ni Gigi at napangiti naman ang katulong. Kahit nalaki sa yaman si Gigi ay lubos na tutuwa si Belinda dahil napakabait ng babae at nakafocus sa kanyang anak. Sige po, mag-iingat kayo. Wika ni Belinda at naghanda na nga si Gigi para magtungo sa ospital. Nagpahatid na lamang si Gigi sa kanyang personal na driver para hindi niya na kailangan pang isama si Belinda. Pagdating sa ospital ay hinahanap ni Gigi ang doktor at umupo para hintayin si Dr. Salazar. Samantalang si Carlo naman ay inaantok pa na pumasok sa ospital at agad na natanaw si Gigi na nakaupo sa vaccination area.
Naisip naman ni Carlo na lapitan si Gigi upang kausapin o tanungin. Ngunit napangunahan ng hiya si Carlo dahil wala naman siya sa wisyo para magtanong sa dating asawa. Dumiretso na si Carlo sa kanyang office at naidlip doon. Ilang sandali pa ay nakatanggap ng tawag si Carlo mula sa admin at pinatatawag siya upang mag-vaccine sa mga sanggol na bagong silang. Para bang bumilis ang tibok ng puso ni Carlo dahil naaalala niya na nakita niya doon si Gigi sa isipan ni Carlo na may chance na siya para makausap si Gigi. Agad na nagtungo sa vaccination area si Carlo at tama nga ang kanyang kutob, si Gigi na ang nakasalang for vaccination. Nang umupo si Carlo sa upuan at humarap na sa mga mommies, ay baka sa mukha ni Gigi ang pagkagulat. Si Dr. Salazar may ooperahan sa emergency room, kaya ako ang naatasan na magbigay ng mga bakuna sa bata. Nakangiting wika ni Carlos sa mga naroon at sumenyas kay Gigi na mag-move, ngunit nakikipagpalitan pa si Gigi sa kanyang katabi. Ate, ikaw na po muna, antayin ko na lang si Dr. Salazar. Wika ni Gigi sa katabing nanay, ngunit nagsalita si Carlo. Please, miss, proceed na lang po tayo at isa pa, 4 lang naman kayo, saglit lang naman po ito. Wika ni Carlo at umakto na isang professional. Wala nang nagawa pa si Gigi at umupo na nga. Hindi ba masakit yan? Tanong ni Gigi kay Carlo na tila ba nag-aalala sa kanyang supling. Don't worry, saglit lang naman to. Pwedeng umiyak si baby pero saglit lang naman. Hold her tight, okay? Paninigurado ni Carlo at tumango lamang si Gigi. Nanatili si Gigi na walang ekspresyon at ilag kay Carlo. Tapos na? Walang emosyon na tanong ni Gigi. Yes, done na. Nagmamadali namang umalis si Gigi at pansin ni Carlo na tila ba nagmamadali ito at ilag na ilag sa kanya. Buntong hininga na tumingin si Carlo sa iba pang pasyente at ipinagpatuloy ang vaccination. Nang 3 pasyente na ay dumating si Dr. Salazar at pinalitan si Carlo. Aalis na sana ang lalaki, ngunit napansin ni Carlo na naiwan ni Gigi ang kanyang bag. Someone forgot this. Wika ni Carlo at patakbong nagtungo sa elevator at pinindot ang basement. Pagdating sa basement ay hinanap ni Carlo si Gigi at nakita ang lalaki na para bang hirap na hirap si Gigi. Naiwan mo tong bag mo kanina. Wika ni Carlo nang marating niya ang pwesto ni Gigi. Bakas naman sa mukha ni Gigi na tila ba nagulat ito sa pagsulpot ni Carlo. Salamat. Wika ni Gigi at kinuha ang kanyang bag. Napansin ni Carlo na para bang hirap na hirap si Gigi. Nasaan ba yung driver mo? Tanong ni Carlo at tinulungan pa si Gigi na buksan ang pinto ng kotse. Nag-lunch na siya. Pwede pa hawak mo na kay baby? Hindi na nahiya pa si Gigi at pinahawak ang bata kay Carlo. Binuksan nito ang likod ng kotse at ibinaba ang mga tools sa pag-aayos ng kotse. Teka, ipapaayos mo na lang yan. I can help you. Presenta ni Carlo sa dating asawa. Just told Daisy I can handle this. Pagtanggi naman ni Gigi, biglang umiyak ang sanggol kaya napabuntong hininga na lamang si Gigi. Tatawag na ako ng mekaniko. Wika ni Carlo at hindi na tumanggi pa si Gigi. Kinuha na lamang nito ang sanggol. Ilang segundo pa ay dumating ng mekaniko, ngunit sinabi ng lalaki na matagal pa bago maayos ang kotse ni Gigi. Magta-taxi na lang kami. Sigunda ni Gigi at inilabas ang kanyang calling card at inaabot sa mekaniko. Makulimlim, baka abutan kayo ng baby mo ng ulan. Ako na lang maghahatid sa inyo. Offer pa ni Carlo. Mabilis naman na tinanggihan niya ni Gigi, ngunit hindi tumigil ang sanggol sa pag-iyak, kaya wala nang nagawa si Gigi kundi pumayag. Habang nasa biyahe ay tahimik lamang ang mga ito. How are you? Hindi ka ba nahihirapan sa pag-aalaga ng baby mo? Casual na tanong ni Carlo kay Gigi. No, I can handle this situation. Kaya ko at kakayanin ko. Mataray na sagot ni Gigi. Nagpatuloy lamang sa pag-uusap si Gigi at si Carlo. Ilang sandali pa ay bumuhos ang napakalakas na ulan at saktong nakarating na sila Gigi sa kanyang bahay. Tama bang bahay na pinuntahan ko? Tanong ni Carlo sa dating asawa at tumango lamang ito. Agad naman na bumaba sa kotse si Carlo at kinuha ang payong sa likod ng kanyang kotse.
Bakit nagpakabasa ka? Kasyol na tanong ni Gigi kay Carlo. Ngunit kumiti lamang si Carlo at pinayungan si Gigi at ang kanyang anak hanggang makapasok sa bahay. Aalis na ako. Paalam ni Carlo kay Gigi, ngunit pinigilan siya ng dalaga. Alam ko hindi mo ugaling magdala ng ekstrang damit sa kotse mo, kaya pumasok ka muna at magpalit sa loob. Wika ni Gigi at hindi naman na tumanggi pa si Carlo. Pagpasok sa loob ay tila bumalik ang mga alaala ni Carlo sa bahay na iyon. Iniabot ni Gigi ang t-shirt and short kay Carlo at agad na nagpalit si Carlo sa CR. Aalis na ako. Wika ni Carlo matapos magbihis. Magti ka muna. Salamat sa paghatid. Wika ni Gigi at inaabot ang tsaa sa lalaki. Tinanggap naman iyon ni Carlo. Agad na ibinigay ni Gigi si Daisy kay Belinda at pinatulog ang bata sa nursery room. Naiwan sa sala si Gigi at Carlo. Napansin ni Gigi na tumutulo pa ang buhok na basa ni Carlo, kaya agad na kumuha ng towel si Gigi at walang sabi-sabing umupo sa tabi ni Carlo at pinunasan ang buhok ng lalaki na basang-basa. Habang pinupunasan ni Gigi si Carlo, ay hindi sinasadyang nagsalubong ang tingin ng dalawa. Malalim na napatitig si Gigi at Carlo sa mata ng isa't isa at magkalapit ang mga muka. San kaya hahantong ang eksenang ito? Abangan sa susunod na kabanata. Kung bago ka pa lang sa channel neto, ibang kwento ni Ate Jane, istorya mo, ikwento ko. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell at subscribe button.